Hello? Hello po, Papa Jackson. Kinakabahan ako. Magandang, Natulog. magandang umaga ko na sa Pilipinas ka. Anong pangalan? Irish po, Papa Jackson. Palakpakan natin. Pinag-isipan yung pangalan, mga kaibigan. Hindi nakakakaba pala talaga dito. Irish. Ayan. Apo. Muntik ka na maging Irish, no? Diba? Kinakabahan ako, Papa Jackson. Grabe, ganito pala talaga to. Huwag kang kabahan. Mamaya madamay pa ako. Kabahan din ako. Ano ka ba? My goodness. Irish, ilan taon ka na, ma'am? 34 po. 34. Yes Asan ka po. ngayon, Irish? Bulacan po. Nag-isip ka pa. Parang gusto magsinungaling, ah. Hindi kasi, Papa Jackson, inisip ko kung sasabihin ko yung city or Okay na yan, Bulacan. safe po. Oo. Apa. Saan ka sa Bulacan? Okay na yun. Okay na yun, Papa Jackson. Anong exit ka sa NLEX? O yan, sige. Oh. Sige na nga, malalas na. Malalas po, Papa Jackson. Malolos. Okay. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Irish? Working po, Anong work mo? sa po, sa isang vet clinic. Sa isang? Wait, Papa Jackson, inom lang akong tubig. Sige lang, ma'am. Pinakabahan talaga ako. Okay na po. Ayan. Sa vet clinic. Talaga? Opo. Sa vet clinic. Okay. May mga mata ng asong tinatahi dyan, no? Opo, meron po. Eye Ano na? Ano? eye enucleation po yung tawag doon sa operation. Opo. Naalala ko lang kasi well, ilang beses na rin ba to? Pero may mga meron kasi akong isa dati, na pinatahing mata ng aso diyan sa Bulacan. Dito po kasi sa area namin is isa lang yung emergency clinic which is yung pinagtatrabahuan ko po. Ayun po. Dati may napatahi ako. Nandun kasi yung charity ko madalas sa animals. Anyways, malapit ka na mag-collapse sa nervyos mo. Ayaw mo kumalma, ha? Kasi Papa Jackson, since high school, nakikinig lang ako sa'yo. Diba? Hindi ko ma-imagine na Nakita niyo na, mga kaibigan, no? makakatawag ako sa'yo. Ang galing. Effortless time binastos ni Pero 26 years old ka pa lang. Alam ko naman. Talaga yun. namang nabastos pa ako nang hindi sinasadya talaga. Oh. 30, may asawa ka na, Irish? 34 po. May asawa ka na, 34 po. Ang lala ng nervyos mo. Meron po 7 years ago sa Caraicendo po. Pero hindi siya legal. Kasi wala naman po tayo, di bang annulment pa dito. Wala eh. I mean, divorce. Wala eh. Medyo hypocrite yung iba eh. I know. Para silang detached sa reality. Hindi nila alam na, So, di ba? Para silang detached sa reality. Di ba? Oo. hindi makalaya yung mga dapat makalaya. Totoo. At ang malupit niyan, ang mas kawawa dyan, yung mga girls kasi, kayo yung nagpalit ng apelyido. Nakakalungkot talaga yung partner. Actually, isa akong produkto papajack ng libreng kasalan. Ayan! Ay, Pero alam mo, libreng ka na. hanggat walang, mga kaibigan, hanggat walang ako proposal, matagal kong sinasabi yan, hanggat walang divorce sa Pilipinas, tigilan muna natin ang kasalang bayan. Very true. Wala namang hiwalayang bayan eh. Kaya wala man lang palibreng annulment. One way out, one way in eh. Anyways, Irish, you are 34 from Bulacan. May anak ka na, ma'am? Yes po, Papa Jack. Dalawa na po sila. Dalawa na, okay. At ilang taon na yung panganay mo? 15 po. Then yung 16? youngest,
15 po. 15 and And 12. magkasunod lang. Kailan pa kayo wala yung tatay nila? Year 2019, Papa Jackson. 7 years ago. Okay. Yes, Nagmahal ka July na 29. nagmahal ka na ba ulit after nun? Opo, and yun nga po sana ikikwento ko. Gusto ko i-share sana. Ganun. Okay. Kayo pa rin, di na? Hindi na po. December last year. Nag-break po. Tagal na pala eh. Opo. Okay na yan. Kaso Okay na meron... yan. Okay na yan. Okay na yan. Tigilan mo na yan. Papa Jackson, yun nga po share ko sa'yo eh. Kasi kailangan ko, hindi ko alam kung kailangan ko ng sagot. Kasi meron pa ring tanong sa utak ko kasi nga parang ang nangyayari is yung pamilya niya, ang alam is napaplaning lang ako that time. Yun pala is totoo naman pala. Kwento ko na po ba, Papa Jackson? Naniniwala ba kayo na the most painful goodbyes are the ones unexplained? No? Opo. Walang sagot eh. Alam mo yun, parang... Pero ngayon parang nagkakaroon na ng sense. Anyways, gaano katagal kayo nun? 9 months. 9 months. Oo. Saglit lang din pala. Saglit lang po. Siya ba una mong Buti jowa? na lang, saglit lang. Siya ba una mong jowa after nung tatay ng mga anak mo? Yes po. Opo. Actually, siya yung second kong pinakilala sa tatay at nanay ko. After nung father ng mga anak ko po. Paano mo siya nakilala? Actually, pares po kaming may pwesto sa palengke. So, doon po kami nagkakilala. Nung time na yon, so... Anong paninda niya talong? Oy, pare, ang kintab ng talong mo, magkano kilo? Nung time na yun, Papa Jackson... Teka lang, anong binibenta mo sa palengke? Papa Jackson, wag na, malulot, isa lang ang video. Hindi, gusto ko lang malaman kung yun ay gulay, anong part ka? Kakanin, Papa Jackson. Kakanin. Ayan na. Apusan ka lang. Na talaga. Teka lang. May kakanin ka na walang gatas? Yung puto, meron yun, Papa Jackson. Kasi yung karamihan po ng tinitinda namin sa palengke is, hinahango sa may kawayan. Okay. So, nagbebenta ka ng kakanin. Tapos siya, anong binibenta niya? Yung guy po? Oo. Karne. I mean, baboy, mga ganun. May pastos po sila ng meat stall. Eh di, napakain mo siya ng hiwa ng mo? Ng kakanin. Bakit? Papa Jackson, wag ganyan. Kakanin? Di ba hinihiwa ang kakanin? Yung mga kakanin, Papa Jackson, tindayan ng nanay ko. Tumutulong lang po ako pag Pasko, bagong taon. Ayun, kasi kabilihan po. Meron akong binibilan sa online, yung Suman, alam niyo yan? Suman Republic ba yan? Uso na kasi ngayon mga online. Oo, ganun. Anyways, ay nako, game. So, doon ka nagkakilala? Doon ka niya niligawan sa palengke? Sa barangay hall po kasi ako nagtatrabaho noon that time. So, kukuha siya ng business permit. Doon po kami, yun po yung... Kasi first work ko po is yun sa barangay namin. Teka lang muna, so, parang naguguluhan ako, no? Parang lahat ng pupuntahan ng guy, nandun ka. Sa palengke, nandun ka. Sa barangay hall, nandun ka na naman. Bakit? Ano meron? Inaabangan mo ba siya? Paano bang nagkataon lang siguro, Papa Jackson, na pares kaming may pwesto sa palengke. Then, nag-work ako sa barangay noon. Kami, ang corner kasi nung Malalaspag Market is sakop po ng... Ayun, malapit na. Alam na yan mo na. Okay, alam na yung... Opo, ayun. Tapos, nag-basketball din po kasi siya. So, yung liga that time. I-shoot mo. I-shoot mo na ang ball. Nakakainis. Okay na yun. Tapos, kumuha ng business permit, doon kayo, kumbaga yun yung kumbaga,
real encounter. Opo, yun po yung actually, Papa Jack, ang unang encounter namin, yun nga po yung barangay disco. Kaso, dito lang kami nagkaroon ng chance maging kami kasi nung unang encounter namin, may girlfriend pala siya. So, sinabay niya ako. Hindi ko alam na may girlfriend siya. Kaya siguro yung pamilya niya, yun yung parang tingin sa akin na inagaw ko siya dun sa girlfriend niya. Which is nung nalaman Wait ko lang. na, May girlfriend siya nung una kayo magkakilala. opo, Oh. sinabay niya ako noon. So, Alam mo nung nalaman yon, ko alam nun, mo yon. Alam mo yon. Hindi po, Papa Jack. Ah. Kasi nung nalaman ko yun, talagang iniwasan ko na siya totally. I mean, sabi ko sa kanya, sino bang babae ang gustong may kasabay, ganyan. So, totally talagang iniwasan ko siya. Yun din po yung sinabi ko sa tita niya, tsaka dun sa hipag niya na sobrang against sa akin. Ayun nga po, kwento ka na, Papa Jack. Nung nag-start ako kasi, ayun nga po, parang before ako mag-Canada, nagkaroon na kami ng encounter nitong lalaki. Before ka Mag-Canada po. di mo, nakakagulat ka naman. Nag-Canada ka pala, di mo. O, tapos? Ayun po kasi yung tapos nung pagka-uwi ko po nung 1 year lang po kasi parang almost a year lang ako nagstay doon. Kasi tourist lang. Pero alam mo na, pag Pinoy work din. Dahil nga po, Okay. after ko makabalik dito, parang siguro nakabalita siya na nakauwi na ako. Nag-reach out siya sa akin na, uy, nakauwi ka pa, ganyan. Then, nagtatry siyang magkaroon ulit ng connection sa akin. Pero hindi ko naman din inalam na kung sila pa nung babae na dahilan kung ba't ko siya iniwasan. So parang wala na din akong naging interest doon. Hanggang sa nangulit siya, pinupunta. Ito na, nag-work na ako dito sa clinic nga po, sa vet clinic. Tapos ayun, parang nagpursige siya na i-win back yung sa amin. Ganun. Sabi niya noon, that time, wala na daw sila nung babae. Ngayon, nadahilan nung sorry Papa Jack, kinakabahan ako, hindi ko alam kung nakikwento ko siya ng maayos. Dahil nga po, parang wini-win back niya ako. Hinahatid niya ako, sinusundan niya ako. Parang binibigyan niya ako ng assurance na ako na lang, na wala nang ganun. Kasi ayun, hanggang sa nahulog ulit ako kasi nga may nararamdaman ako sa kanya dati talaga. Oh my God. Kailangan ko siyang bitawan kasi nga po. Ang sarap ng pag-ibig. Kailangan ko siya bitawan kasi nga merong babaeng masasaktan na kapag ako man yung nasa sitwasyon. Wait. Medyo nadulas ka doon ha. Sabi mo sa akin yung unang part, wala naman kayo naging relasyon. Bakit ba kailangan bitawan? Papa Jack, nung una, naging kami. Kaso nga lang, nung nalaman ko nga po na merong babae. Naging kayo. Nilet go ko. Opo, nilet go ko na siya. And parang, syempre, as babae, ayoko din ng may kahati. Wait lang, anong paliwanag niya sa'yo nung nahuli mo? Natatakot daw po siya na sabihin sa akin kasi baka daw iwasan ko. Talagang ayun naman talaga gagawin dapat ng natural na pag-iisip ng isang tao. Hindi ka nagalit sa kanya? Nagalit siguro, pero kung patatagalin ko yung galit, ano bang mapapala ko? Ako lang din naman magdadala. Mahal kita, busa, ikaw lang nag-isa. Okay. Tapos? Ayun, asan ba ako? Ayun, parang, ayun nga, na-fall ulit ako kasi nga sa pinapakita niya. Ang galing niya kasing manuyo, alam niyo yun, Papa Jack, parang dadaanin ka sa pagbibigay ng pagkain kahit kaya mo naman bumili ng... Uy, matakaw ka lang! kung pagkain ang dahilan... Yung effort, Papa Jack, rain or shine, ihahatid ka kahit... Alam mo, ang papangit ng reaksyon ko ngayong gabi. Ayun na nga, Papa Jack. Hanggang sa naging kami, March siguro, kasi December kami nag-break up. Eto na, nung first 3 months, okay pa kami. I mean, sobrang smooth kasi nga, bago pa lang ulit, parang reunited, ganun, parang
love is sweeter than second time around, ganyan. Then after Wow! Love is sweeter the second time around. parang nabigyan ulit ng pagkakataon, mahalin Oh my parehas. God. Oh, tapos? After 3 months, okay yun. I mean, yung 3 months na yun, super smooth. I mean, walang, sobrang saya lang, parang ganun. Parang, Pero anong, puro asan na raw yung pagmamahal. babaeng ano? Ha? Wala po kasi dito yung babae. I mean, nagbabarko. Yung, Okay. apa. Eto na. March, April, May, June, hanggang nag-June. Parang July, August. Then, open ako sa family niya na ipakilala na niya ako. Parang mga month of July, August, hanggang basta yung mga dumaan na before end of October, Papa Jack. Kasi end of October, yun yung pauwi na yung babae. Siguro yung mga months between October and hanggang okay pa kami ng June is yun yung mga nariringgan ko na yung family niya na specifically yung ano niya, yung tita niya and yung hipag niya na against sa akin talaga. Naramdam ko naman yun kahit pinapakitaan naman nila ako ng kapag harap nila ako na okay, sige dito ka, ganyan. Pero Papa Joke, alam mo, may time na hindi ko alam kung June yun or May na tinapat ako ng tita niya na ikaw Eka, hindi ko alam yung pangalan ko. Ikaw Pag sinabi sa akin, pangalan mo, Irish ha? Kaya itong si Dulas ha? Actually, Papa Jack, yung Irish na yan, iyan yung pangalan ng baba. Ay, my God, ba't ba kasi naman? So, ayun nga. Ay, mali. Oh, tapos? Hindi, Papa Jack, siya yung dahilan nung breakup namin. Iyan lang yung ginawa ko sa name. So, ayun nga. Sige. Sabi sa akin nung tita niya is, ewan ko sobrang, na-offend ako nun kasi sabihin niya sa akin na, ikaw Eka, Irish. Kahit Eka na niya. Okay. Ay, kinakabahan kasi talaga ako. Kahit andyan ka na, hindi mo pwedeng basta alisin sa amin, sa pamilya namin, yung, kasi 7 years sila nun, Papa Jack, 7 years is not a joke, di ba po? So, sabi niya is, hindi mo pwedeng basta alisin sa amin. Yon, yung girl nga, kahit nandiyan ka na. So, ayun, tinanggap ko na lang yun. Pero sabi nga ng tatay ko. Anong kahulugan nun? Parang, kumbaga, hindi po pwedeng, dahil jowa ka na, kumbaga, hindi po pwedeng i-unfriend na namin yan, parang gano'n. Okay. Opo, parang gano'n. Parang sabi nila kahit... Totoo naman yan, pero bakit kailangan pasabihin sa'yo? Yes, ayun nga po, parang sa part ko parang naiintindihan ko na yung 7 taon na pinagsamahan nila. Hindi ko siya pwedeng alisin. Pero hindi na para sabihin sa'yo. Hindi pa naman nila ako kaapo. Para hindi ko pa naman sila kilala or hindi pa naman ako nila kilala. Para sino ba naman ako para alisin yung tao na yun, importante sa kanila, hindi ba po? So, ayun nga po. Parang sa akin, dapat sa kanila na lang yun. Parang ganun. Pero para lang hindi ako makasira kasi yun, di ba po nung anak ng tita niya yun. So, sige, tinanggap ko na lang. Tapos yun. Teka lang, ba't ganyan tayo magkwento, Pinoy? Ano po yun? Di ba po ng anak ng tito niya? Di po ng pinsan niya? Ba't di po sabihin ganon? Bakit ang galing niyo magkwento? Kasi po yung tita yung kausap ko. Di ba? Di po, ulitin mo. Di po ng... Di po nung pinsan niya yun. Ayan. Pinaisip mo pa ako, di ba ng anak ng tito niya? Pinsan niya. Tapos ayun nga po. Ayun nga. Tapos bukod na event na to, parang may celebration naman sa bahay nila. In one circle po, magkakaharap kami. Bigla, yung parang out of nowhere, bigla nilang babanggitin sa harap. Kasi nandoon na, parang alam mo yun, parang na-offend po ako minsan na. Ano parang nakaka-offend talaga yun? Kasi kung balak nilang pag-usapan yun, hindi na para gawin pa sa harapan mo. Ayan, naiiyak na lang. Pag nare-realize ko na parang asan na lang, konting respeto naman kasi nandito ako, parang ganun. Kasi biglang sasabihin nila na yung hipag niya sa parang, uy, uuwi si Irish, ay,
Yun yung babae. Uuwi yung ex nga po nung ex ko. Uuwi siya, mag-ano tayo, mag-outing tayo, hindi puwedeng hindi tayo matutuloy. So, ako naman siyempre naiipon yung sama ng loob ko. Ako parang mapapansin ako nung boyfriend ko that time, yun nga po, yung lalaki na yun, na bakit eka nakaganyan yung mukha mo? Sabihin ko lang wala, pero syempre pipilitin niya ako hanggang mapaamin niya ako. Ano kasi parang akong nakaka-offend gano'n na Well, andun pero na ano ako yan, sa harap. you are not wrong. You are not wrong. Ayun nga po. Ayun nga po, parang sa kanya ko ino-open yun na nakaka-offend ka ako sila ate na pinapakasamahan ko naman sila ng maayos pero bakit gano'n? Parang nananadya, parang sinasadya nila na Kumbaga maramdaman ko yun kung ayaw ka nila, hindi na para sabihin pa sa harapan mo, di ba? ayun nga po, Pwede ayun namang, nga po, pwede Papa namang hindi ka na Johnson. lang kausapin, mararamdaman mo namang ayaw sa'yo eh. Ayun nga po, hindi ko naman sila masisi kasi nga po ako single mom tapos iyon, dalaga. So, pero sabi ko nga sa kanila, sabi ko nga din sa ex ko is sabi, hangga't mapapakasamahan ko naman sila ng maayos, ginagawa ko lahat para lang mapatunayan sa kanila na totoo yung pagmamahal ko sa'yo na kahit ganito lang ako, kaya kitang mahalin ng Pero katulad ng nung pagmamahal time ng na babae. yan, nung time na yan, ano na, tawag nito, hiwalay na talaga sila. Opo, hiwalay na at alam din naman po yun ng tita niya tsaka kaso ang iniisip siguro nila na kasi nga 'di ba po pinagsabay kami nung lalaki. Ang iniisip nila hindi mo alam na merong ganto, na merong Parang pumayag ka, parang girlfriend ganon. siya. Opo, parang pinalalabas nila na inagaw ko. Sabi ko nga po nung magkakaharap kami nun, sabi ko, malabo po kung alam ko kasi kung alam ko yun, nung nalaman ko nga po ako, iniwan ko agad. I mean, iniwasan ko. Talagang kahit mahal ko siya noon, nag-iingat ako, papadyak. Minsan parang masasabi ko yung pangalan lalaki, baka malang. Ayun. Sabi ko, iniwasan ko agad siya noon. Nung nalaman ko, nagmamakaawa nga siya nung before ako umalis pa Canada na magkita kami ganyan-ganyan na magpapaliwanag siya. Sabi ko lang, wala na ako tayong pag-uusapan kasi nga ako. Malinaw na sa akin na pinagsabay mo kami at malinaw sa akin na siya yung nauna. So, sino ba naman ako para ipaglaban ka pa? Parang nilatgo ko na lang talaga siya. Yun yung pinipilit ng hipag niya tsaka ng tita niya no. Ayaw nilang maniwala na hindi ko talaga alam. Sabi, hindi pa ba sila masaya na nilet go ko naman. Hindi Pero, naman ako nagpatuloy. nagkabalikan. Kasi Papa Jack, wala na talaga sila nun. Kaya pumayag ako. Ayun nga po. Hanggang Papa Jack, end of October. Ayun nga po, di ba? Mga pagitan ng June at before October na dumating yung babae. Nariringgan ko na gano'n, parang may mga plano sila. Kasi Kasama yung jowa mo na mag-outing? Hindi naman po. Pero yung mga pamilya syempre, lang. Opo. Pero para Tapos ayun pa nga para po, pag-usapan sa harap mo yan eh, no? ayun nga po. Sabi ko pa dun sa jowa ko nun, sa ex ko. Sabi ko, tama ba na maramdaman ko to? Kasi sabi ng tita mo is kada may celebration, pwede pa nilang i-invite. Dito sa bahay na kung pwedeng, ay possible na magkita-kita tayong tatlo. Diba? Parang, paano ko ba i-explain pa pa? Eto na, sige, talo na tayo. Nandito na yung babae. Nako. Dumating na yung babae, end of October. Tapos, siguro, Jack, parang nagkakataon talaga lahat ng nangyayari kasi yung umuwi yung babae. Siguro October 28 or 29, umuwi yung babae. Parang 31, namatay yata yung tatay ng babae. Syempre, di ba po may pinagsamahan yung ex ko tsaka yung ex niya. Sino namatay? So, 7 years, yung tatay po ng babae. Ayun po. Sabi, syempre, alam kong napapag-usapan na yun sa bahay ng ex ko na, uy, patay yung ganito ng ex mo. Parang, siguro na babalitaan na po yun ng ex ko.
Tapos one time sabi sa akin nung on the scene magkasama po kami nun sa sementeryo. Sabi po nung ex ko, pinapupunta nga daw po siya dun sa lamay Mhm. nung ex niya. Siguro ang selfish ko nun talaga, Papa Jack, inaamin ko naman, ang selfish ko nun kasi sabi ko, wag. Kasi natatakot ako, Papa Jack, kasi Wait, syempre, pag-usapan natin yan. Okay, mga kaibigan, let's put this into perspective. Okay. Yung jowa mo may ex, yung tatay namatay. Dapat mo Opo. bang nasa lugar ka ba pag hindi mo pinapunta yung jowa mo doon sa lamay ng ex? Yes. Ex mo yun eh. Bakit mo mapupuntahan? Magkaliwanagan tayo. Bakit mapunta siya? Ex niya yun eh. iyan nga po eh. Alam niyo po ba, iyak ako lang iyak nung sa cemetery. Bakit mo mapupuntahin? I mean, it's not okay. I'm sorry. You may call me selfish, but it's not okay. It does not mean you are disrespectful, but ay, jowa na eh. When you choose to move on and build another life with somebody, you leave everything behind. Even the family of the person you once loved, part of the past. Hindi ka mali. Sobrang sakit nung time na yun, Papa Jack, kasi alam niyo yung kailangan kong pumayag sa sobrang labag sa loob ko para lang hindi ako maging masama sa pamilya niya, ginawa ko. Kasi ang mama po niya kasi yung nagsabi sa kanya. Pero yung mama po niya hindi naman po against sa akin. Pero inintindi ko yung Wait. years na pinagsamahan nila. Irish. Po. Malma ka muna. Nag-ahang ka, hindi ka na maintindihan. Opo. Tatlong beses mo inulit yung. Oh. Naiisip ko pa rin kasi kayo, Papa Jack, yung sakit na naramdaman ko. Oo, nung medyo time na yun. medyo bastos yun. Malala yun. Malala Ayun yun. nga po, Papa Jack. Nung time na yun, nagpaalam naman siya sa akin. Parang sabi niya, pinapapunta ko ni Mama dun sa lamay nung tatay ni Ian nga po, ni Irish. Sabi ko, huwag ka na akong pumunta, sabi niya. Paano ay kagagawin? Sabi nila, Mama, pumunta ako. Kasama naman daw po yung pamilya. So, tagal ko siyang kinukumbinsi na. Sabi ko pa nga, Papa Jackson, para akong tanga nun eh. Sabi ko, sama mo ako, kahit sa labas na lang ako, mag-iintay ako. Sabi ko ganun. Alam mo yun. Kasi natatakot ako, syempre magkaka-encounter sila ulit. Kakain sila ng biskuit magkasama. Sorry. Iba na pala ang pagkain niya. Ang pagkain niya pala sa lamin niya, puto pao na pala ngayon. Di ba? Hindi, sana pinoprovide ko pa sila ng puto pao nagagawa kami nun. Iyon lang, di ba? Hindi, mga kaibigan na don't get me wrong ha. It's not because you are disrespectful dun sa relatives, pero ex niya kasi yun eh. I mean, if at some point, his family grew attachment sa family ng girl, okay lang yun. Pero ikaw na ex, wala na yun. The fact that you've chosen to start a new life with somebody else, you're not supposed to be. Diba? Kumbaga, you're not supposed to have any entanglement. Diba? Yun na nga po. Nangyari na yun. I mean, parang tinanggap ko na lang ng pikit mata na, sige ka ako. Iyak ka sa bahay niyo nun. Hindi pa Jack, hindi pa ako na umuwi nun kasi gusto kong ilabas sama ng loob ko. Nagpunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Babae naman yun, Papa Jack. So, ayun, sabi ko, ba't ganun? Parang selfish ba ako kung di ko siya pinayagan? Kasi, yun nga po yung naiisip ko nun kasi talagang hindi ko siya pinayagan nung una. Sabi ko, wag. Hanggang sa, wala na rin ako nagawa kasi nga, sabi ko nga, para lang wag maging masama dun sa pamilya niya.
sige, go na lang. Parang, ayun nga po, pikit mata kong tinanggap yung sitwasyon na yun. Pero sobrang praning na para din ako nun. Parang umiiyak ako dun sa kaibigan ko na sabi ko, ang sakit ako. Parang kasi wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Kasi umiiyak ako nung Papa Jack nung umalis siya eh. Nung naghiwalay kami. Pero umuwi naman po siya agad mga around 11:30. Nagsanda lang siya ng picture sa bahay nila na nakauwi na siya. Pero feeling ko nga nagtatampo pa siya sa akin nun kasi una tumanggi ko. Tapos parang masama yung loob ko na pinayagan ko siya ganun. After nun, natapos na po yung lamay nangyari na lahat. Hanggang sa nailibing na. Tapos, November 6, magkasama po kami nun. Nag-Valorant siya, gabi po yun. Valorant? Baka ako yung kalaro niya noon! Baka nga po, Ako yun, Papa J Flow in the house! Nag-relay ka pa yata nun eh. Si Wayley pa yata yung gamit mo nun. Hindi ako nag-Wayley kahit kailan. Harbor ako. Si Reyna. Ayun nga po. Nag-Valorant siya nun. Tapos, siguro nung time na yun, nung mga around 10:30, yun yung time na nag-message yung babae. Which is naka-block yan, Papa Jackson. Iyon pa yung isang weird sa akin na hanggang ngayon, ganun ba ako kabobo ngayon na nag-message po yung babae na napunta sa archive pero naka-block. Possible ba yun, Papa Jack? Itanong natin ang mga yung mga tulig. In-archive niya yan. Opo, yun. So, nung buong November 7, Papa Jack, hindi ko yun inopen sa kanya. I mean, paano ba? Ganito, November 6 siya, siguro nag-message yung babae nga nung gabi. Kasi, yun yung time na natatandaan ko, 10 or 10:30 p.m. Which is nag-Valorant siya that time. Pero nalaman ko na nag-message kasi binigay niya, unang hiningi niya yung account ko para lang ma-sure na, alam mo yun, hindi ko alam kung, pero sabi nga nila toxic nga naman yung ganyan, nagbibigay ng account. Pero yun nga, kinuha niya yung account ko, tapos binigay din naman niya yung account niya. So, it means may access kami in each account. Dahil nga po, nalaman ko lang yung nag-message yung babae sa kanya Saturday morning, which is November 7. Tapos, buong November 7, Papa Jack, hindi ko po gusto ko man itanong sa kanya kasi na yung utak ko kung paano nangyaring nasa archive naka-block ganyan. At saka paano nakapag-message yung babae naka-block, di ba po? So, ayun nga. Inintay ko buong November 7, wala siyang sinasabi. Gusto ko kasing sa kanya magmula na, uy, nag-message si ganito. Pero wala wala talaga. November 8, Papa Jack, binyag nung pamangkin niya. Binyag and first birthday, pinagsabay. Pero before that day, Papa Jack, November 8, pinagpaalam na sa akin, which is natuwa ako kahit papaano dun sa isang hipag niya, na nanay nung magbibinyagan and magbe-birthday. Sabi sa akin, Irish. Irish. Sabi sa akin nung nanay, Irish, Eka, okay lang ba, Eka, napapuntahin ko yung ex nung ex ko. Kasi before, pinagbubuntis pa lang daw yung baby. Which is, I understand naman kasi nga, wala pa naman ako sa buhay nila nun. So, sabi lang, okay lang ba, Eka, na i-invite ko si ganito nga, yung ex sa 8 nga, sa binyag daw, tsaka sa birthday. Kasi kinuha na daw pala yung ninang, pinagbubuntis pa lang, sabi ko. Oo naman ka ako, Ate Love. Sabi ko ganun. Wala naman sa akin kasi nga, wala pa naman ako sa buhay niya.
nung ex ko nung pinag-usapan niya yan. So, okay lang ka ako. De, tanggap na naman. De, eto na binyag na Papa Jackson sa simbahan pa lang, nagkita-kita na kami. Late nga dumating yung babae, parang Sino Hindi ko ang alam mas kung- maganda? ako syempre, Papa Jack, alam ko yon. Okay. Hindi, siguro naman. Yan. Okay. Yun na nga, nagkita-kita kami sa simbahan. Hanggang sa makauwi sa bahay nila. Doon po kasi ginanap yung reception. Hanggang, nung una, syempre, hindi pa, ang awkward pa ng feeling kasi nga, nagkita-kita, ex-present, then yun nga. Hanggang pictorial, picture dun sa background ng birthday celebrant. Together with the mommy and daddy, ganyan. Hanggang sa tapos na yung party, tapos na yung birthday party. Nag-start na mag-inuman. Actually, Papa Jack, dun lang ako natutong uminom para lang makahalubilo dun kasi yung family nila, every celebration, parang iyon yung nakasanayan nilang banding ba na may inuman. Ako talaga, Papa Jack, is hindi ako uminom. Pero yun nga, para lang makahalubilo. Yung may flavored lang naman yung binibigay nila sa akin. Yun nga, inuman na sa isang circle. Nung una nga, magkahiwalay pa kami ng table kasi nga parang nagtitimbangan pa ng mood ba ganyan kung kaya bang pagsamahin sa isang table. Ayun na, hanggang sa medyo nagdidilim na yung panahon. I mean, maggagabi na, mga 6 p.m. In short, parang pinakasamahan ko naman yung nag-round table na kami. Parang Yung girl, kumunti na yung- nagkakatinginan kayo ng girl? nung na po, Papa Jack, nung medyo dumilim na, I mean, kumonti na yung bisita, nag-round table na po kami. So, magkaharap kami ng babae. Ato, ayun. Ito na, Papa Jack. Sobrang vivid pa rin sa akin nung nangyari kasi ba't ba November ang sinabi ko? Ano pala yun? Hayaan mo na yung Papa Jack, date. December? Hayaan mo na basta. Ayan. Nasa round Ayan. table kayo. Wala namang yung pakialam sa Ayan. date. Ayun na, nasa round table na kami. Nung una, parang timbangan pa nung nararamdaman, parang kung kaya ba, ayun. Tapos yung tita niya kasi, ganun talaga yung tita niya, parang prangka kung prangka. Parang yun nga po din yung nagsabi sa akin na hindi mo pwedeng alisin sa amin. Yun nga. Parang Hindi, wait lang. Patalon-talon. Nasa round table kayo. Tapos, ayun nga po, Papa Jack, nagsalita po yung tita niya. Ito nga po yun. Sabi ng tita niya, sabi niya, Lynn. Bakit gano'n sabi? Nakakainis ko, Papa Jack, wala ko po. Irish kasi. Irish. Lynn. Ayan. Nakakainis. Ayan na. Wala akong kasalanan dito, ha. Kinakabahan ako, Papa Jack. Ako din, kinakabahan. Para sa'yo. Tapos, game. Dahil na nga, sabi nung tita niya, Irish, sabi niya. Hindi naman siguro, kilala mo naman siguro to. Parang tinuro niya sa akin yung ex. Tapos ayun, nginitian ako nung ex. Tapos ayun, opo tita kako. Kinakalma ko yung sarili ko nun, Papa Jack, kahit sobrang nung di ko alam kung ano yung mararamdaman ko nun. So, ayun, inabot ko yung kamay ko agad, Papa Jack, para lang maging maayos yung sitwasyon ba. Para lang, parang, yung tension is, alam mo yun, para kumalma. Nagkamay kayo. Apo, nakapag-shake hands ako. Nagplastikan sila.
Kasi Papa Jack, sabi ko nga, ayoko kasing makasira dun sa, kasi celebration ng ano niya Sa yun. bagay. Which is, At hindi ka naman uuwi kasi maiiwan yun doon, di ba? Ay, hindi talaga ako uuwi hanggat ando dun siya. Yeah. Bantay sa lakay talaga pa. Dadating tayo dyan, Papa Jack, kasi mas intense yung mamaya. Sige. Ayun na nga. After shake hands, parang inoferan niya ako nung alak. Which is hard. Kasi nga, di ba, hindi nga po ako sanay Nako. umiino. Parang, sabi ko, parang may So, may kumbaga, balak to. si ate mong girl, medyo nagre-reach out din para mag-offer ng alak na. Opo, okay naman po siya. Actually, eto na nga po. Parang, Okay naman yung mabait girl. naman. Mabait naman din Mas siya. Nung maganda- nakausap. Kasi, Mas maganda ka lang talaga. syempre, Papa Jack, mas maganda yung sarili ko para sa akin. Siguro, pag siya tinanong niya, mas maganda siya. Sige. Tapos. Ayun na nga po. Paano ba? After nun, inoferan nga po niya ako nung alak. Sabi ko, pwede ba, hindi kasi ako umiinom. I mean, pwede naman ako umiinom pero flavored. Tapos, ayun nga po, binigyan naman ako nung Pero hindi siya yung nagbigay na. Yung ex ko na yung nagbigay sa akin nung flavored beer, ganon. Ayan, usap-usap hanggang sa siguro ang lakas nilang uminom kasi nga siguro nasanay na din siya or dati na din nilang ginagawa yun, Papa Jack, since 7 years nga siyang kasama nila, so sanay na siya. Ako parang inililimatahan ko lang din since ayoko nga malasing and magagalit din yung tatay ko pag umuwi ako ng lasing. Ayun nga po, hanggang sa gumabi na. Nakadami na sila ng inom. Hanggang sa parang nagkatabi kami ng babae sa upuan. Parang nababago lagi yung upuan pag gano'n nga pong may inuman. Parang pinagtabi kami nung isang kaibigan parang jowa yata ng pinsan niya yun. Parang gano'n. Parang nagkaroon ng chance na magkatabi kami. So parang nakipag-close na ako. Parang excited yun. Ang lapit nun no? Slow burn. Tapos ayun nga po. Kasi nga, di ba po, nagbigay naman po ako ng tip pa. Tsaka kasi nga po, di ba, nabatayan yun, yung sabi ko, kamusta ka na? Balita ko ako na nawala si papa mo, ganyan. Kamusta ka na ako? Sabi. Eto, hindi pa rin okay. Kahit paano, naiisip pa rin daw niya si papa niya, sabi ko. Kasi siya, Papa Jack, breadwinner siya. Parang kailangan niyang magpakatatag, sabi ko, kasi magpakatatag ka kasi ikaw na lang ngayon inaasahan lalo ng pamilya mo, sabi ko ganun. Sabi niya, oo, kailangan ko magpakatatag. Tapos ayun, actually Papa Jack, katotoo lang, walang halong mabait naman talaga siya. Kasi first time ko nga siya maka-encounter, ganun. Mabait talaga siya. Tapos, kaso lang, parang nung lumalalim na gabi, parang siguro kasi nalasing na, ganun. Malayo naman yung ex ko sa kanya. And yung ex ko is busy dun makipag-usap sa kabasketballan niya. I mean, sa ka-team niya sa basketball. May pinagguhuntahan, may pinagkakwentuhan. Pero bidang-bida yung yung ex mo nun sa time na yun. Kasi hindi yung mga kabarkada, pare, lupit mo pare, imagine mo, nandito yung girlfriend mo, andito rin yung yung ex mo, hindi sila nagkasabunutan. Iba ka, man, you're the man. Ganun yun, di ba? Ito pa, Papa Jack. Ma-amaze ka sa mga susunod na mangyayari kasi eto na nga. Lumalalim na siguro mga around 8:30 to 9, ganyan. Siguro medyo lasing na nga sila nun. Kasi ako, nilimitahan ko nga yung sarili ko. Eto na. Si ate girl, nakatingin dun sa, di ba po, siguro mga... Huwag mo na describe. Hindi namin kayang nakatingin sa jowa mo, ganon? Opo. Habang nagkakwentuhan sila nung ka-player niya dun sa okay, tapos, nakatingin po si si ex po niya dun sa ex ko. Which is hindi alam nung ex niya na nakatingin na nagmamasid na ako.
Kasi Mhm. parang nakakakutob na ako, Papa Jack. I mean, nakakaramdam na ako. Tapos? Eto na, before pa pala mangyari yon nung siguro, mainit na kasi that time, parang siguro nga dahil nga sa alak. Nagpalit kasi ako ng damit, Papa Jack. Yung sa simbahan, nagpalit ako ng damit na formal pa rin naman. I mean, may sleeve. Kasi eto ka mo, si ate girl, hindi nagpatalo. Nag-sleeveless. Parang alam mo yun. Ano nga yan? 'Di ba ano yan, 'di ba? Sa yung ano, yung pelikula ni Sarah Geronimo, Ano saka ni po John yun? Lloyd, may eksena silang ganyan. Sino yung kapasik, 'di ba? Yan yun eh. O, tapos, okay. Dahil nga, parang, parang feeling ko, parang, doon pa lang nakakakutob na parang si ate girl, iba, kasi nga medyo nalalasan niya, parang iba na ikutob ko nun. Hanggang sa yun nga po, nagmamasid na talaga ako nun kasi, ang tagal niya, iba kasi Papa Jack yung titig sa natingin lang, natignan lang, alam mo yun. Ang tagal kong nakatingin kay ex niya, na nakatitig siya dun kay dun sa ex ko, habang nagkikwentuhan. Siguro mga 5 minutes or mahigit pa. Ang tagal talaga. Tapos ayun nga po, tapos pa, eto na. After nun, nagsalang na ng mga kanta sa video, okay, no? Tapos, una yatang ko, parang inoferan ako ng ex ko na kanta ka, Eka. Sabi ko, sige ka ako, magsalang ka. Pinasalang ko. Dancing Queen. Kasi di naman ako lasing nun eh. Parang, sabi ko, tara kako sayo. Parang inaya ko lang. Di, tayuan sila, pati mga tita niya. Tita niya kasi mga lasing niya. So, para lang maiba yung vibe ba. Pero tapos na yung pagtiting niya nun, doon sa ex ko. Ayun na, sayaw-sayaw. Parang, pinakasamahan ko nga naman talaga ng maayos yung ex niya, Papa Jack, para lang ma-less tense ba, para maiwasan yung tension at matapos yung party ng maayos. Hanggang sa natapos yung gabi, Papa Jack, yung celebration. Eto na, parang uuwi na ako syempre. Tapos nariringgan ko yung tita niya na inoferan yung babae na doon na lang mag-overnight sa bahay nila. 10 house apart siguro. Ganun po. Yung pagitan. Eto na. Hanggang kinabukasan na, Papa Jack. Wala na sa akin. Ano ba yung kwento mo? Laktaw-laktaw. Sorry, Papa Jackson, talaga kinakabahan ako. Gulong-gulo na kami. Di ba? Yung kwento mo. Inoffer po siya ng tita matulog nung gabi doon. Tapos po, yun po. Kinabukasan na po. Ano po? Pusang gala talaga ang buhay talaga to. Kasi yun, Papa Jack, parang natulog lang naman sila. Sa bagay, So, umaga na yung ikikwento ko. Sorry. Yung umaga, parang magkalipit naman, Papa Jack, hindi naman araw pagitan. Yun nga po. Natulog lang sila overnight. Parang kinalma ko na yung sarili ko kasi hindi naman sila sa isang bahay lang. Yun nga po. Kinabukasan na ng umaga. After niyang tumulong sa palengke, dun sa mama niya, inutusan po yata siya ng mama niya na isoli yung videoke na ginamit ng party. Nung time na yun, nandun pa rin yung ex? Siguro po, kasi kung lasing, for sure. Ikaw umuwi ka? Opo, kasi may work po ako kinabukasan. Ay, talaga naman. Sige, tapos. May punto nga ni. Bulacan. Ayun na nga po. Tapos. Ayun na po. Ayun nga, sabi ko, parang nagiging toxic na ako kasi na yung utak ko, Papa Jack, kasi nasa trabaho na ako nun eh. Iba na kasi yung kutob ko mula nung may lahat ng instances, Papa Jack, parang naipon-ipon na sa isip ko yung message request na napunta sa archive, yung pagtingin-tingin ng babae. Hanggang sa kinubukasan nga po na siguro bigay na natin doon sa ex ko yung reason niya na humanap pa siya ng kariton para itulak papunta sa, kasi nga hindi kasya sa tricycle yung
video okay. Kasi nga malaki po yun. Tapos ibabalik pa po dun sa isang barangay. So medyo matagal. Kasi umabot po siya ng parang 1.5 hour bago po makabalik. Parang magka-video call kasi kami nun. Parang iniintay ko yung tawag niya para lang malaman ko na nakabilik na siya. Kasi nga po, nag-iisip na ko nun baka mamaya ando dun ulit sa bahay nila yung ex niya. O yung mga, wait lang, Irisha. Yung mga naiinip po pwede kayo umalis Sorry po. Okay, yung mga naiinip kung hindi niyo po gusto yung kwentuhan, pwede kayo umalis. Papangalanan ko kayo. Umalis kayo, Kung naiinip kayo, ang ending po dito maghihiwalay po sila. Okay? Yun ang ending nito, December magbe-break sila. Malapit na ba mag-December? September na tayo Ilang buwan na lang tiisin nyo na. December, kita nyo na. Maghihiwalay na sila. Isang araw na lang. December 8 Isang na galaw, to ibablock ko kayo. Sige, tapos, Pasensya na po. okay lang. Huwag ka maya sa akin, Apo, ayun na po. Nagiging toxic talaga ako nung time na to. Aaminin ko naman po. Kasi nga, yun siguro, hindi ko din naman masisi sarili ko kasi nga, totoo naman pala lahat ng inala ko. In the end na to. Ayun nga po. Nung pagpasok niya po kasi sa kwarto daw, is tinawagan niya ako agad. 1.5 hours. Kundi ako po ako nagkakamali. Ganun, 1.5 hour bago siya makabalik. Tapos ayun, tinanong ko, sabi ko, bakit ang tagal mo? Ganun. So, talagang nag-iisip na ako ng masama nun. Hindi ako mapakalit papadyak sa may naka-duty ako nun parang sabi ko, iba yung kutob ko Talagang yung kutob ko is, sabi ko parang may nangyayaring mali na ganyan. Iniwan ko papadyak yung duty ko. Buti na lang may isa pang resort na naka-duty doon. 2 naman kasi kami nun. Which is hindi talaga dapat, hindi appropriate na ginawa ko yun kasi nga may trabaho ko Pero parang may gusto akong patunayan sa sarili ko na hindi ako napapraning lang. Kasi sinasabihan na niya ako na napapraning ka na naman, na nababaliw ka na, ganyan. Ito na nga, sabi niya, sinuli ko pa yung dun sa kainin, sa kabilang barangay, ganyan. Kinariton ka lang. So, isa't kalahating oras lang naman ako nawala. Yun na nga. Pagka-open ng video call papadyak, naka-tricycle na ako, papunta na ako sa kanila. Tapos umiiling na siya, parang naiinis, sabi niya gano'n. Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi niya gano'n. Kasi pagbungad niya sa akin, papadyak, ang ganda pa ng ngiti niya. So, lalo kong kinabahan. Sabi ko, ang ganda naman ka ako ng ngiti mo. So, ayun nga talaga, parang iba-iba na yung naiisip ko noon. Tapos, ayun nga. Eto na, pagpasok ko pa lang ng pinto, papadyak, ando doon yung ex, kumakain kasama yung mga kapatid niya. Ando doon. Doon nag-lunch. Di, ibig sabihin hindi umuwi. O umuwi, bumalik lang. Hindi pa, siguro papadyak, pagkagising, in-invite doon nung pamilya nga niya na doon mag-lunch. Yun lang. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, pagpasok ko ng kwarto niya, syempre po, nasa sala lang, parang paglabas ng kwarto niya, ando doon agad sila. Mahina ko lang naman siya kinwestiyon na sabi ko, masisisi mo ba ako kung ba't ako nagkakaganto? Sabi kong ganun. Masisisi mo ba ako? Sige nga ako. Sabi niya, ba't ka ba kasi nagkakaganyan? Nababaliw ka na sabi niya sa akin. Sabi ko, yung binyag, tinanggap ko naman. Yung pagpunta mo nga sa lamay, alam mo, pikit mata kong tinanggap na payagan ka kahit sobrang nag-iisip ako noon, nababaliw ako iisip kung ano pwedeng mangyari. Pati ba naman ngayon, wala nang celebration Tapos na yung pagdininang niya Bakit ako hanggang ngayon, andito pa ulit? Which is nandito kasi. Sabi mo kasi, parang binigyan niya kasi ko ng pangahawak napapadyak na kahit i-invite ng pamilya niya yon doon sa bahay nila. Para lang daw mapanatag ako, aalis siya. Ano ka kung ginawa mo? Hindi ka naman kako umalis. Ano ka kung sinasabi mo na iiwasan mo? Tapos pagbukas mo ng video call, ang ganda-ganda ng ngiti mo. Hindi ko alam kung ano yung nangyari before, ano yung napag-usapan nyo. Alam mo yun, papadyak, halo-halo na yung naiisip ko noon. Hanggang nagkaayos pa kami ng papadyak noong time na yun, nung kinestyon ko siya. Tinanggap ko na naman lahat ng, paano gagawin ko? Sabi pa niya ganun. Sila mama nag-invite yan. Sila, yun nga, mga kapatid niya, tita niya.
pinakinggan ko na naman siya. Hanggang hinatid pa niya ako nun sa trabaho ko. Kasi napakalma din niya ako. So, parang, yun nga. Sinundo pa niya ako after work nun para mapanatag. Umuwi din yata agad yung babae nun after nun. Parang pag kumain lang ganun. Tapos, nagkaayos na po kami nung araw na yun, December 8. Eto na, Papa Jack. Magka-video call kasi kami nung December 8 ng gabi, nung pagka-uwi ko sa bahay. Yun naman kasi usual na ginagawa niya pag, pagkahiwalay namin, tumatawag siya na nakauwi na ako, ganyan. Tapos, hindi na niya pinatay yung video call para lang din, ina-assure naman niya ako, Papa Jack, which is na-appreciate ko naman na kahit pa paano ina-assure niya ako. Hanggang kinabukasan ng December 9, 1:30, Papa Jack, na-end yung call. Sabi ko kasi, i-charge mo yung phone mo para lang wag malobat. Parang binigay niya sa akin yun, Papa Jack. Pinagbigyan niya ako sa lahat ng kagustuhan ko para lang mapanatag ako. Para lang wag mamatay yung call. Chinarge niya na Tapos namatay kasi yung call, Papa Jack. Tapos sabi niya, eto na, Papa Jack, matatawa ka. Sobrang ko nito. Praning na talaga ako. Nung namatay yung call, kasi yung nanay ko nagtitinda din sa palengke. Inintay ko lang makaalis ng nanay ko ng 3 a.m. kasi mapapagalitan ako nun pag nalaman na umalis ako ng bahay ng ganong oras. Parang after umalis ng nanay ko sa bahay, umalis din ako ng bahay para lang puntahan yung ex ko na namatay. Alam mo yun, ganun katindi yung pag-iisip ko na kasi anytime, Papa Jack, parang labas-masok sa bahay yung welcome na welcome yung babae. Iba-iba na yung naisip ko na baka mamaya sinasalisihan na ako, ganyan. So, nung namatay yung call, Papa Jack, napraning na ako noon. Pinuntahan ko siya mga around 4:30. Nakapunta ako sa bahay nila. Katok ako ng katok sa kwarto niya. Ang tagal niyang binuksan. Then, hanggang nung binuksan niya, sabi niya, "Nabay ka nang nangyayari sa'yo?" Naiintindihan ko naman na ganun talaga yung magiging reaction niya kasi sobrang praning na ako ng Papa Jack. Ginawa ko, naghalugog ako sa ilalim ng kama niya. Baka ako may babae dyan, ba't ako namatay ang call? Sabi ko pang ganyan sa kanya. Baka ikaw na lobat. Tinignan ko yung cellphone, wala na, 78% pa nga yata yun, nung natatandaan ko pa. Tapos sabi niya, baka ikaw namatay yung wifi. So, hindi daw niya alam kung ba't namatay. Tapos, nung nalaman ko, Papa Jack, napaamin ko din siya na in-end call din niya pala. Hindi ko lang alam kung ano yung naging reason niya. Kasi parang ang gulo na ng isip ko nun. Parang nasabi niya sa akin na, oo nga pala, ikaw pinatay ko yan. Pero ang gulo na nun, nag-aaway na kami nun, Papa Jack, kasi nung kinuha ko yung phone niya, tinignan ko nga kasi kung may charge pa or wala. Sabi ko, patingin nga ako ng phone mo, tinignan ko agad yung battery. May charge naman ka ko, baka ikaw namatay yung wifi. Sabi, naka-wifi naman ka ko. May internet. Tapos, patingin nga ako ng ng chat history mo or messenger, ganyan. Kasi baka iniisip ko, baka nag-message na naman yung babae. Ganyan. So, yan pala, Papa Jack. Kaya pala open na open siya sa akin sa messenger or Facebook. Di ba? Yun nga po yung may access kami parehas. Kaya pala sobrang panatag siya na nasa akin yung account niya ng messenger. Hindi pala sila doon nag-uusap. Doon sa TikTok. Ay! My God! Grabe, Papa Jackson. Kasi, ewan ko pa, kasi photos and yung TikTok ang magkatabi na icon. Sobrang swerte ko lang na yung TikTok agad yung nabuksan ko. Nung pagkabukas ko ng TikTok, Papa Jack, merong, alam mo yun, yung mga broken ngayon, ang gamit lang na profile is anino lang. Yung parang ano ba, anino ba yun? Or parang, yung people, parang lang. Sige na, lagpasan mo na yan. Tapos na pa? Yan. Andaye mong istasyon. Game. Yan po yung nakita ko, Papa Jackson, na So nag-uusap sila sa TikTok? Na may unread message po. Hindi ko lang nabuksan kasi bigla niyang inagaw yung phone. Sabihin mo, wait lang, Irish. Hindi, sabihin mo, unread. Unread. Sorry. Hindi unread, Wala lang. Unread message.
Opo, Para, sorry po, sorry. para may ambag lang ako. Para may wala akong partisipasyon eh. Oo, tapos, okay. Yun nga po, Mm. merong unread messages. Yun nga po, hindi ko na na-open. So, sabi ko, Merong unread messages. yon, palakpakan. Bakit? Oh. Tapos, Sorry po. okay lang Sorry. yan. Ayun na. Inagaw niya agad yung phone. Siyempre. Sabi ko, sino yan? Siyempre, matik yun. Tatanungin ko, ano yan? Sabi ko gano'n. Ang sagot niya, wala yan. Wala yan. Sabi ko, anong pinag-uusapan niyo? Sabi ko ganyan. Patingin ka ako. Wala yan. Nagtatanong lang ako ng mga, yung pag daw nagdagat kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, patingin kung ganyan lang kung yung usapan niyo. Hindi na bakit pa yun na nga yun yung pinag-uusapan namin. Sabi ganyan. Bakit ako ayaw pakita kung iyon lang naman? Sabi ko, hindi na dahil talagang pinag-agawa namin yung phone. Ayaw niya talagang ipakita. So sabi ko, kung iyon lang yun, pakita mo. Sabi ko, ba't mo kailangan itago kung iyon lang naman? Para lang mapanatag ako. Hanggang sa nag-iiyak na ako. Sabi ko, nag-awa ko na ipakita niya. Sabi ko pa nga, sagot na lang hinihintay ko. Sabi ko nga, sagot na lang. Sabi ko, nagwawala na ako doon. Which is mali kasi may mga natutulog na pamangkin. Alas 4 ng umaga ba naman eh? Opo. Papa Jack, alam ko naman, natauhan na lang ako nung nandoon ako sa emosyon na Papa Jack na makuha ko lang yung sagot. Sabi ko naman sa kanya, sagot na lang, aalis ako lang tahimik. Hanggang iyak na ako lang iyak sa kanya. Pinakalma ko pa nga yung sarili ko nun, Papa Jack, para baka sakali. Makuha ko yung sagot na gusto ko. Sabi ko, please naman kako. Sabi ko, love, please. Sabi ko, sagot na lang, aalis ako lang tahimik. Parang awa mo na. Yun na lang kasi iniintay ko para bitawan ko na siya. Oh. Yun nga. Hanggang hindi ko nakuha, Papa Jack. Hanggang umabot ako sa naghanap na ako ng may gunting kasi siya sa So wala siyang wala kang nabasang usapan nila dun sa TikTok? Wala Papa Jack. Basta sabi lang niya wala daw yun. Hindi daw niya kilala kung sino yun. Edi wala kang nahuli sa TikTok? Dinay po niya. Pero Papa Jack, yung yung purpose ng pagtago niya kasi yun na lang yung hinihingi ko Parang alam mo yun, kung wala naman yun, madali namang ipakita. Yun din yung sinasabi ng tatay ko sa akin na yun na yun. Alam mo, yun na yun kung ba't ayaw niya ipakita. Okay. Hindi ka naman tanga anak, sabi niya ganun. Dapat sinabi mo sa tatay mo, tay, tanga ako. Tapos sinabi mo, di tayo. Tanga talaga ako. Hanggang sa umabot na nga ako, Papa Jack, na sabi ko. Sorry. Kasi yun nga, nagagawa na kami hanggang tinutulak na niya ako palabas ng kwarto. Tinawag pa niya yung kapatid niya na ipatawag daw yung tatay ko sa Katayan. Kasi sa slaughterhouse po, isang search, parang nagkikita-kita talaga yung mga katauhan namin sa palengke, Papa Jack. Kasi nagkakatay ng baboy yung tatay ko. I mean, tagabantay ng nagkakatay ng baboy. Sige na, wag mo nang ikwento sa akin niya kasi vegan ako. Tapos, Ayan nga po. Pinasundo nga po niya yung sabi niya, sunduin mo nga kasi tatay nito sa nagwawala na dito, kasi umabot na ako, Papa Jack, na parang gusto ko na lang mawala sa mundo. Parang kasi sa sakit na nararamdaman ko ng oras na yun. Sabi ko, ano bang ginawa kong mali sa'yo? Para naso sa akin to. Tapos hanggang ang tinawag pala ng kapatid niya is tita niya. Nung dumating tita niya, Papa Jackson, pinaalis niya yung ex ko sa bahay. Akala ko naman, nung pinaalis niya yung ex ko, para lang kumalma ang sitwasyon, parang kumalma din ako ganun. Mag-set apart muna kami. Akala ko naman, paano ba yun tawag doon? Yung aamuhin ba tawag doon? Or basta yung bigyan man lang ako ng comfort ng tita niya. Kasi nandun ako sa... So anong ginawa? Anong ginawa? Opo. Ang daming chika Hindi Papa Jack. Alam mo, sabi lang sa akin ng tita niya, ikaw naman Irish, sinabihan na kita na may history na ganyan. Yun nga, ex niya, dalaga.
niloko pa. Parang may history na kasi siya dun sa ex niya na talagang babaero, gano'n. Sabi ko naman kasi sa'yo, Eka, na may history na ganyan. Sabi ko, Tita B, naniwala ako sa kanya na kaya niya magbago. Sabi ko ganyan. Tapos, pero hindi niya ako nilapitan, Papa Jackson. Nandoon siya sa hagdan. Alam mo yun, yung kamay ko, inaabot ko sa kanya na parang humihingi ng saklolo kasi nga nandoon ako sa punto na magpapakamatay. Pero hindi niya ako nilapitan, hindi niya hinimas yung sabi ka, tumahan ka na. Walang ganun. Tapos bigla din siyang umalis doon sa bahay. In short, naiwan ako doon sa kwarto na ano, sabi, Gara, ito ba yung pamilya nung taong pinaglalaban ko na parang wala man lang may pakialam sa akin. Oh. Ayun, parang siguro parang mga 10 minutes, 15 minutes, pinakalma ko lang sarili ko. Awang-awa ko sa sarili ko dun, Papa Jack, na umuwi ako na sabi ko, so, parang wala man lang may pakialam dun sa bahay nila sa akin. Lahat sila, iniwan nila ako dun sa kwarto na umiiyak na nag-iisa. Nandun ako sa kung pagpapamatay para dun sa pinaglalaban ko na tao. Pero wala man lang niisa para sa akin na kahit bilang tao man lang na pwedeng itong babae na to pwedeng mawalan ng nanay yung anak. Wala man lang. Kasi nga, Irish, Diyos ko, ang hirap magdrama ng 4:30 ng madaling araw din, ano. Alas 5, di ba? Kasarapan ng tulog. Ayun. Hanggang sa umalis po ako dun sa bahay nila. Tapos, pag uwi ko po, ano pala, yung ex ko, pinuntahan pala yung tatay ko. Yung pinaalis po siya ng tita niya, di ba? Kinausap pala siya nung ex ko na sabi doon sa tatay ko. Sunduin po Eka natin si Irish doon sa bahay namin. Nagwawala po Eka. Pero hindi niya sinabi doon sa tatay ko yung dahilan ng pagwawala ko. Sinabi lang niya nagwawala ako. Tapos yun, pag uwi ko po sa bahay, di ba po umalis ako doon sa bahay nila. Pag uwi ko po, andun na yung tatay ko sa bahay namin. Iniintay pala ako makauwi. Tapos, pag uwi ko po sa bahay namin, sabi na lang ako ng tatay ko, ano ba Eka ate nangyari? Iyakap lang ako ng tatay ko. Sabi ko, paano ako nalaman? Kinausap nga daw po siya nung ex ko. Nagwawala nga daw po ako sa bahay nila. Sabi ko, ano pa ako sinabi sa iyo? Magpapakamatay ka nga daw doon, kaya tinawag na ako. Sinundo daw pala ako doon sa bahay nila, nakamotor, pero hindi na nila ako inabutan kasi nga po umalis. Sabi ko, ano pa ako sabi niya, bakit daw ako magpapakamatay? Wala daw sinabi, basta sabi lang nagwawala ako. Sabi ko, may dahilan naman ako sa'yo kung ba't ko sa puntong ganun. Hanggang kinabukasan po, may pasok po ako nun eh. At saka may pasok din po yung anak ko nun, kaya pinilit ko pong makauwi sa bahay. Sabi lang sa tatay ko, sige, kapag-usapan natin mamaya yan, anak. May ayos mo muna kay sarili mo kasi papasok yung mga anak ko. Nga po hanggang ginaya ko po yung dalawang bata, yung trinitary ko yung mga gamit nila. Hanggang sa mga alis po yung dalawang kong anak, tapos sinabayan ko na din po ng daya kasi nga po may pasok ako nun. Pagbaba ko po ng hanggan, sabi ng tatay, nakita niya, umiiyak pa rin ako, sabi ng tatay ko, kaya mo ba ate pumasok? Sabi ko, kaya ko tayo. Pero nilalatasan ko naman kasi wala din ka akong tulong na din. Ang aga ko din.
napraning kasi ako nung madaling araw na yun. Yung pag-iyak na iyak ko pa, mag-aagawan namin ng cellphone para lang makuha yung sagot. Nung hinatulog ako nung araw na yun, sabi ni tatay, tumawag na lang daw ako dun kay Doc na hindi ako makakapasok. Tapos ayun, hindi talaga ako nakapasok nung sabi niya kahit nakabihis na ako. Buong araw nun, iyak lang ako ng iyak. Tapos parang nag-iisa ako sa kwarto kasi nga wala dito yung mga anak ko. Kumatok pa ako sa tatay ko sa kabilang kwarto. Sabi ko, hindi ko kaya. Sobrang sakit na. Kasi kala ko yung pangalawang lalaki na papakilala ko sa inyo, yun na. Sabi nung tatay ko, hindi anak, pwedeng ganyan kami mga anak ka. Umiiyak na din yung tatay ko dun. Sabi ko, ako din sabi. Sorry na sabi ko. Tapos, ayun po. Nagpaalam ako nun kala tatay na. Sabi ko, tay, kailangan po akong makakausap. Sabi ng tatay ko. Kasi nung umaga, papayak sabi ko kay tatay. Tay, parang ikaw lang yung lalaki talagang magmamahal sa akin. Tapos, sabi ko pa sa kanya, huwag mo akong iiwan. Tapos, ayun, nung pumasok ako sa kwarto, nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, tay, punta muna ako sa mga kaibigan ko. Doon muna ako ko. Kasi pag uwi ng mga anak ko, tapos iiyak ako, makikita ko yung mga anak ko. Pinayagan naman ako ng tatay ko. Pero sinama ko yung pinsan kong babae para lang mapanatag sila na okay ako. Tapos doon ako nag-iiyak sa mga kaibigan ko. Doon ko lahat binuhos. Doon sa kanila ako. Tapos tawag sila tatay sa akin. Tapos sabi pa ni tatay sa akin, sabi mo kaninang umaga, ate, wag mo akong magkita maiwan. Tapos ikaw naman ang iwan sa akin ngayon. Parang sabi niya, dito naman ako. Pero bakit kailangan mo pa pumunta dyan sa kaibigan? Yung pagmamahal ng tatay ko noong time na yun, sobrang nararamdaman ko. Tapos, nung kasi Papa Jack, before ako pumunta kay tatay, nung naka-receive kasi ako ng message dun sa lalaki, sa ex ko, na tinatapos na daw niya lahat sa amin. Sagad na daw siya sa akin. Nasabi niya? Opo. Siya pa yung gumanon, ha? Sabi niya, opo. Sabi niya, tatapusin na daw niya lahat. Sa sarili ko, ganun na lang yun. Iyak sa ay ng kaibigan ko. Sobra, may video pa nga sila nun kasi gusto daw nilang pakita sa akin yun pag nakamove-on na ako. Kasi sobrang, sabi ko ng pinsan ko, ate, ngayon lang kita nakita ganyan. Ngayon lang daw nila ako nakita ganyan kasi masayahin ako, Papa Jack, eh. Sobrang darag ako dun. Ubos na ubos yung lakas ko kaiiyak ng araw na yun. Tapos ayun nga po, hanggang sa nakaalis po yung babae ng January. Nakaalis na po ulit, Pero break na po kami ng December 9.
Pero yung lalaki po, since wala na din po yung babae nakaalis ng January, siguro kaya parang akala win-win back ako, parang inaayos yun sa amin. January, February, nagagawa pa rin niya yung gusto niya. Hinahatid niya ako, nasundo niya ako. Parang yun nga po yung lumabas sa akin. January? Opo, nitong year po. What? Nagkikiss pa rin Opo, kayo nun? after po ng year po. Opo, kasi nga po, mahal ko pa nun. Okay naman yung kiss. Bakit hindi yung masagot kung okay naman? Okay naman po. Okay. Mahal ko po nun eh. Aww. Ayun nga po. Love me, say that you love me. Fool me, go on and fool me. Nagsisex pa rin kayo nun? Hindi na lang. Ang huli po namin is nung birthday ko. Happy birthday! Please blow the very big January po candle. Happy birthday to you. Please Hindi ka naman po blow the... itatanggi yun. Sige. Mahal ko po eh, syempre. At saka, iniisip ko nga po nun is, inaayos niya yun sa amin. Hanggang, ang alam ko po, nakaalis na, di ba po? Kasi, ini-stalk ko po kasi yung profile ng babae. So, alam ko nakaalis noong January. Hanggang, dumating po yung March, Papa Jackson is, nagulat ako March 30, may post yung pamilya niya kasama sa isang private resort na magkakasama na sila. Ibig sabihin, kasi di ba pag seafarer, parang 8 months or 10 months yung pinaka-contract. So nagtaka ako, bakit biglang uwi ng March 30? Kasama na nila. So inisip ko, baka humingi lang ng ilang days na leave kasi may celebration nun birthday. Ayun nga po. Iniista ko, ayun nga. Hanggang sa mga sumusunod na may day nung mama niya, nakikita ako, Papa Jackson eh. Laging nakadress na yung babae. Laging Nakadress po. Hindi ko masabing maternity dress, pero maluluwag na dress. Pero baka naman na nabalang eh. Pero Papa Jackson, 2 months lang siya nagtagal sa barko. So, nag-isip-isip na ako kung bakit biglang umuwi to. At hindi na bumalik. Hanggang sa Papa Jackson, nakita ko nitong mga nakakaraang buwan lang is itong June ba? First week of June. Ang laki na nun siya nung babae. Ang dami nakain kasi parang ang party nila. Ayun nga po. Pero May lang, Papa Jackson, nakita ko yung, kasi nung March 30 na nakita ko nga na nakabalik yung babae. Nag-decide na ako nun. Tsaka magulo na din yung usapan namin. Parang pilit na lang yung conversation, pilit na lang yung I love you. Nararamdaman ko naman po yun. So parang sabi ko, hindi na to talaga mag-work. So, nag-decide na din ako sa sarili ko na hindi na talaga. Parang yung sama ng loob ko nun, galit ako sa kanya pero mahal ko pa rin, nananaig pa rin yung pagmamahal ko. Sinimba ko na lang ng sinimbayan after work kahit walang minsa, dadaan ako para lang mabawasan yung galit na nararamdaman ko. Ayun po. Hanggang sa nag-decide nga po ako na wala na. Pero nung May, Papa Jack, after... May na. Okay, May na mga kaibigan. Okay. Okay. May po. Nag-decide na ako. May, di ba po, nag-decide ako nung March 30 na i-let go na talaga, na tama na talaga. Tapos ayun nga po, nung May, siya, Papa Jackson, bigla siyang reply sa story ko sa IG kasi nakablock na siya sa akin sa Facebook eh. Doon niya ako in-stalk sa IG. Nag-reply siya sa story ko. Tapos sabi niya, love, I miss you daw. Ganun, nami-miss daw niya ako. Ang sagot ko, who are you? Sabi ko naman. Sagot niya, alam mo naman, Eka, kung sino tumatawag sa'yo na love.
So sabi ko, so ikaw pala yan. Sa isip ko lang, all this time parang, paano ko masasabi? Parang, tapos na, parang eto na, nag-move on na ako eh. Tapos bigla kang gaganyan na naman. Ayun po. Pero din ako nagpala ako, nagpapadyak. Tapos ayun nga, na nung June nga, ito lang, first week of June, nakita ko nga sa Miley nung mama niya na ang laki na nung tiyan ng babae. So, iniisip ko, kailan nangyari yun? Kasi magkakasama na sila, Papa Jackson. I mean, kasama na din niya sa bahay. Pero may ilang nag-reach out siya sa akin na sabi niya gusto niyang ayusin yan sa amin. So, anong kagaguhan yun ah. Buntis na yung kinakasama mo pero nakikipagbalikan ka pa ng May. Pero kahit naman makipag-ayos talaga siya, Papa Jack, sabi ko naman sa kanya, wala na tayong aayusin. Hindi ako naniniwala. Okay. Hindi, promise, Papa Jackson. Kasi may baby na, I mean, hindi na talaga. Kasi nga, yun pa lang na, sila pa lang nung nasa barangay pa lang ako, nilet go ko siya, wala pang babying involved nun. Since hiwalay ako sa asawa, di ba, Papa Jackson? Wala na nga, alam ko yung broken family, so hindi ko na nanaisin na maging ganun pa yung isang bata dahil sa akin. Ngayon po. Ang ano ko lang, siguro yung kapraningan ko, hindi lang basta ako nababaliw ng time, nung December na yun. Baka nga, may nangyayari na before, kasi di ba, nag-message ni babae. Baka doon pa lang, nag-uusap na sila, nag-reach out ni babae, baka, kasi nga, napunta sa archive. Tapos, siguro sa TikTok na nga sila nag-uusap, na which is ayaw niya ipakita sa akin. Ayun. Parang ngayon, inaano ko sa isip ko na, baka nga, iyon na yung produkto nung kasalanan na iniisip ko na ginawa niya. Ayun po, ikaw ang Papa Jackson. Hello? Hello po, sorry po, matagal yung kwento. Sino to? Si Irish po. Kailangan 4:30 ng umaga kung makapanggulo Sorry po, sorry. Hello po sa mga sa mga nakinig na maayos ha. Wala naman talagang hihingi ng payo si Irish, naglalabas lang ng sama ng loob. Kasi iwalay na sila Di ba? Tama no? Opo, hiwalay na po talaga. Wala na siyang hihingi ng payo. Nagawa na niya yung desisyon. Di ba? Unless may gusto kang itanong sa akin. Hindi po, parang yung sagot ay parang nagkakaroon lang ng sense lahat ng kapraningan ko. Kasi parang nung una, Papa Jackson, nagigilty ko sa sarili ko kasi nga. Tinatanong lang kita kung ano feeling gusto ko sa akin. Uulitin mo na naman yung kwento mo. Isang oras ka na. Wala po, Papa Jackson. Akong itatanong. Balak pa nga yung ulitin. Balak pa ulitin Di ba? Mag-uumpisa na naman anak ng pusa. Mag-uumpisa na naman sa gitna. Wala na pong uulitin Talaga naman. Sa paano? Ha? Alam po. Ayun po. Siguro po parang gusto ko lang i-share yung traumatized experience na yun. Well, if you're interested with my 2 cents, with what I can tell you, I hope you can spare me the time to listen. Pwede ba? Okay lang? Opo. Okay. Honestly, to begin with, di ba? Kasalanan to ng lalaking walang balls na yan. Walang ka balls yung lalaking yan. I mean, he should have made the call sa family niya. Diba? To tell the entire family na wag nyo na invite yung ex ko, may girlfriend na akong bago Respeto na lang sa bago kong girlfriend Madaling gawin yun kung may respeto sa iyo yan
Di ba? He can make that call kasi, di ba? I mean, any guy sa sa matinong kaisipan, pag halimbawa wala siyang magawa, i-invite niya ex ko, hindi ako attend. Hindi siya namimili ka, di ba? But then again, he allowed his family to meddle in his personal affairs. Or baka gusto rin niya. At some point, hindi ko masisi yung girl kasi nung first part, ikaw yung naging third party nila eh. So kahit pa paano, yung girl, pinaglalaban yung girl. May pinanggagalingan siya, matibay din yung girl, di ba? Oh. Ganun niya kamahal yung lalaki para sikmurain niya na after 7 years, di ba? She is in the same vicinity na may bago ng jowa and she's the ex and she spent time there. Like, that I can respect eh. Although mali, nakakapalan ako sa mukha, but mali, di ba? But then again, it's this guy's fault. Walang balls yung lalaking yan. Walang balls yung lalaking yan at all. Akalain mo pa ganyan mangyari yan? Walang matinong lalaking gagawa niyan. Walang matinong lalaking gagawa niyan. Bakit niya hahayaan? Why would he at any point allow that there will be an encounter between you and his ex to think na yung ex na to ay yung ex na niloko niya at ikaw yung naging kabit? For him to allow the two of you in the same table? This guy is one of 3 things. Mangmang, makapal mukha, or all of the above. Baka yung pangatlo, all of the above. Ito. And you're stupid. Ikaw sobrang stupid mo, di ba? For you went on, di ba? For that stupid ride. Nakalain mo yon? Hindi ko naiintindihan yun na inalaw niya yon. That is so disrespectful. Yung family, maiintindihan natin yun eh. Although, ang babastos nila sa'yo, di ba? But they are, kumbaga, they have their liberty to choose kung sino gusto nila makasalam. Akin nila sa'yo, hindi mo sila pwedeng pilitin. Di ba? Pero yung lalaking to, walang balls yung lalaking yan. Walang yagban yan. Baka nakikinig yan. Walang yagban yung lalaking ganyan. At all, zero. Hindi ba't iniiyakan mo yung ganyang lalaki? I mean, really? Di ba iniiyakan mo yung ganyang kawalang kwentang lalaki? Hindi ko alam kung tanga ka talaga. Ginawa ka ng kapit niya noon na pa lang ah. In the same girl na hinayaan niya dalhin ng family niya sa bahay nila habang nandun ka. At pinayagan mo ito mangyari right before your eyes? What? It's crazy. That's so crazy. Diba? Parang ano kasi. Huwag ka sumagot. Well, hindi ko kailangan ng kahit ano sa'yo. Isang oras ka nagsasalita. I get it that you're crying. I get it na wasak ka, nalulungkot ka. And, you know, alam mo, kaya ko hangaan yung klase ng puso na meron ka. No? Nagmahal ka. Maybe one of the biggest factors because after ng tatay ng anak mo, ngayon mo lang binigay ulit ang puso mo. Diba? And you were thinking na ito na yun. That's why you wanted it so bad to work. Wala na masama doon eh. You want, di ba, a relationship to work so bad, walang problema doon. Pero pusang gala, not beyond, di ba, not beyond the measure of your dignity naman. Huwag naman ganun. Hindi mo na, alam mo, bobo mo doon. Ang lala. Opo. Diba? Ang bobo, imagine mo,
Ginawa ka niyang kabit nung una, nag-Canada ka, okay na. Anak ng puso, dapat doon ka na nag-move on eh. Bumalik ka pa rin. Tapos, alam mo, I cannot think of any other reason but na-normalize niya sa'yo, no? Na this guy and his ex, they're still traveling in the same orbit. And you are just one, kumbaga one of the many nuisance, no? Na naandun. Negligible ka sa kwento nila. Paningit ka lang, spice ka dun. Alam mo, if anything, Irish, Opo. ipagpasalamat mo na naghiwalay kayo. Totoo. Opo. Ipagpasalamat mo na naghiwalay kayo. Gaan pa pala sa ganyang lalaki. Yung family niya, maintindihan mo pa eh. Kung walang ya sila sa'yo, disrespectful, maintindihan mo pa eh. Kasi call nila yan, di mo sila jowa eh. But one day you'll understand and you'll be so grateful and thankful that you have parted ways with this guy. Wag ka na sanang ulit, Iris, makatagpo ng relasyon na ipaparamdam sa'yo na you needed to fight. Diba? You needed na kailangan mo makibaka, makipag-away, mag-iiyak, na kailangan mawasak ka into a million pieces para maramdamang importante ka. Bare minimum yan eh. That is given without even asking for it pag nasa relasyon ka. Well, I'm just saying these things, but I'm sure you have learned your lessons. Opo. One day you'll find another guy. Na pwede mo ulit pagbigyan ng puso mo, ng tiwala mo, at saka ng hiwa ng mo, ng kakanin, kalamay, bibingka. Oo, yung hiwa na yan. Diba? Tanongin mo, anong gusto mong hiwa? Malaking hiwa o maliit na hiwa? Sabi nga po, Papa Jackson ng mga kaibigan ko, baka daw ako pa bumuhay dun sa lalaki kasi since wala naman trabaho nga, tumutulong lang dun sa nanay. So, parang sabi, pagpasalamat ko na lang daw na hindi kami nagkatuloyan kasi baka mas matindi pa din yung abutin ko sa kanya tsaka sa pamilya niya kasi nga ngayon pa lang parang gano'n. Well, anyways, if anything, maraming salamat. No? Opo, thank you po, Papa Thank you very much Jackson. for sharing with us your story. Alam mo, hindi mo talaga kailangan ng payo mula sa akin. You're just here to, siguro to unload, diba? Opo. Something that's heavy, to tell your story, to validate that it was hurtful, and yes. But you know what? You'll get over this, you'll move on, you'll find another guy, and I hope that you have learned enough lessons so that when the next guy comes, kahit pa paano, you can vet the next guy properly. Okay? Huwag tanga, ha? Huwag tanga, ginawa ka ng kabit, binalikan mo pa eh. Hindi ka man... Hindi na po, Papa Jackson. Okay? Apo, maraming salamat po, Papa Jackson. Well, maraming salamat din, Irish. Bye-bye. Apo, thank you po.